بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ngayon, ang tatalakay natin ngayon, pasensya na po pag hindi po ako makapag-open ng camera po kay wala pa po kung ano. Hindi lang po nakaready. Kaya biglaan po kasi ito pag-invite sa akin. Pasensya na po. Uh, ang tatalakay natin ay tungkol po sa fiqh da'wah. So, ang fiqh, pangkalahatan, ay tumutukoy sa usaping may kaugnayan sa batas ng Islam. Ika nga, malalim na usapin pagdating sa isang bagay o isang batas pag pinag-usapan ng fiqh. Ika nga, sa luga al-fahm al-amiq. Al-fahm al-amiq, ang malalim na pag-unawa. Yan ang ibig sabihin ng fiqh. Magkaiba sila sa faham at saka fiqh. Actually, kung titingnan mo ang fiqh at saka faham, iisa lang talaga ng kahulugan yan. Pero mas malalim pag sinabing fiqh. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi ilman, yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi ilman, kung sino man tao, kung sino man Muslim na dinais sa kanya ng Allah ang isang kaalaman, ay yufaqihu fid din. Bibigyan niya ng malalim na kaalaman sa kanyang relihiyong Islam. So yan ang ibig sabihin ng fiqh. Pag faham, mababaw lang ba? Kumbaga sa pangingisda, pag sinabi mong faham, ang mahuhuli mo lang yung sa ibabaw niya. Yung sa abot lang ng bingwit mo. Ang fiqh naman, sisisirin niya yung kaila-ilaliman ng tubig, yun naman yung fiqh, malalim na pag-unawa. Kaya iba yung mga fuqaha, pag sinabing mga fuqaha, may malalim na pagkaunawa sa mga batas. Ito sa fiqh lang po na definition yan. Kaya magkakaiba po yung, alimbawa, maalam sa akida, maalam sa hadith. May mga tao na sa ulo nila yung hadith, sa ulo nila yung Quran, hafidul ahadith, pero hindi sila faqih. Alam nila yung meaning ng hadith, alam nila yung meaning ng Quran, alam nila yung tafsir ng Quran. Alam nila yung kanilang ipinaparating na uh, kaalaman sa mga tao, ang ipinaparating nilang da'wa sa mga tao, alam nila yon. Pero hindi nila alam yung malalim na pagkaunawa doon sa mga dalil. Hindi nila maintindihan ano ba yung pinakasikreto doon sa hadith o doon sa ayah sa Quran. Halimbawa, pagkakaiba ng sa ulo ang hadith. So, sabi ko nga, kunin mo natin ang definition ng fiqh. Ang fiqh ay malalim na pag-unawa. Pag pinasok na kasi ang usaping fiqh, ibig sabihin, lalaliman mo na yung pag-unawa mo sa isang usapin. Hindi lahat ng sa ulo ang hadith ay faqih, maalam sa fiqh. Hindi lahat ng sa ulo ang Quran o alam ang tafsir ng Quran ay faqih. Kaya nga iba ang tawag sa ulama ng tafsir, ulama ng hadith, at saka mga fuqaha. Ang mga fuqaha, maaring uh, hindi nila sa ulo lahat ng hadith. Opo. Pero alam nila ang malalim na kahulugan ng hadith. Yan po yung pagkakaiba ng nakasaulo lang o nakaunawa lang ng kahulugan ng hadith at nakasaulo lang o nakaunawa lang ng kahulugan ng Quran. Maaring ang tao naunawaan niya yung Quran, naunawaan niya yung hadith, naunawaan yung kanyang binabasa na pinaparating sa mga tao sa kanyang pagdada'wa, pero hindi niya alam ang sikreto nito. Halimbawa, bigyan natin ng sample sa isang faqih, kaya ang tawag sa mga ulama ng batas ay mga fuqaha. Ang tawag naman sa alam yung mga batas ng hadith ay muhaddithun. Ang tawag naman sa mga ulama ng maalam sa Quran at kahulugan nito, mufassirun. So ang mga fuqaha, sakop niya itong lahat ng to. Kinukuha niya sa tafsir, kinukuha niya sa hadith. Halimbawa, nangyari kay Ahmad bin Mu'in at ni Ishaq bin Rahawayhi. Si Ishaq bin Rahawayhi, alam niya yung mga sanad, mga chain of narration ng hadith. At sa ulo niyong hadith, at ang kahulugan ng hadith, pero hindi siya faqih.
Si Ahmad bin Nu'aym faqih. Alam niya yung mga malalim na kahulugan ng hadis. May dumating na matanda kay Ishaq bin Rahawayhi. So, nung dumating siya Ishaq, kay Ishaq bin Rahawayhi ang matandang ito, ang kanyang katanungan, sabi niya, Sheikh, pwede bang paliguan ng babaeng may regla ang kanyang asawang patay na? Yun ang kanyang tanong. Pwede bang paliguan ng babaeng may regla ang kanyang asawang patay na? So, sabi ni Ishaq, teka lang paikutin ko lang yung sa ulo ko sa hadith. Wala siya nabasa. Wala siya nabasa na may naitala o naisalaysay na may babae sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na may regla, pinaliguan niya kanyang asawa. Wala siyang maalala na ganitong, wala siyang naalala na ganitong pangyayari. So, sabi niya, pumunta ka kay Ahmad bin Nu'aym. Kasi siya yung pwedeng makaalam sa katanungan mo na yan. Si Ahmad bin Nu'aym, faqih. So, pag ano ang isasagot niya sa iyo, sabi niya, Lola, parating na lang sa akin. Kasi baka sa ulo ko yung dalil niya. Pumunta siya doon kay Ahmad bin Nu'aym at parehong tanong, sabi niya, pwede bang paliguan ng babae may regla ang kanyang asawang patay na? So sabi ni Sheikh Ahmad bin Nu'aym, sabi niya pwede. Sabi niya, ano pong dalil? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinahalikan niya ang kanyang asawa kahit may dalaw. Ginagawa niya lahat sa kanyang asawa maliban na sa pakikipagtalik. Sinusuklay ni Aisha radhiyallahu anha ang kanyang asawa si Propeta sallallahu alaihi wasallam na may dalaw. So, katabi niya, matulog, niyayakap niya, hinahawakan niya. So dito pa lang ay malalaman dito. Teka lang wala, wait lang. Okay. Dito pa lang sabi niya na nahawakan ni Aisha radhiyallahu anha ang kanyang asawa kahit na siya may regla, iniyayakap siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ginagawa sa kanyang Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan sabay pa nga sila maligo. Ito ay dalil na kung buhay, nagagawa ito, paano pa kaya pagpatay na? So yun yung malalim doon. Paano pa kaya kung patay na? Ibuhay pa nga lang, nahawakan na niya. Paano pa kaya pagpatay na? Kaya ang pangkalahatan, para sa inyong kaalaman mga nakikinig dito, sa pagligo po ng janaza, hindi po pwedeng paliguan ng lalaki at babae. Pangkalahatan po yan, hindi pwedeng paliguan ng babae ang lalaki at ang lalaki ang babae. Tatay mo man yan, nanay mo man yan, anak mo man yan, basta tamang gulang na, maliban sa isa lang po. Maliban lang sa asawa mo. Ang babae na pwede niyang paliguan ng lalaki o lalaki na pwede niyang paliguan ng babae sa isang sitwasyon lang po. Kapag mag-asawa, sila lang po ang pwedeng maligo sa kanilang kapwa pagdating sa pagsilul janaza. Pagpaliliguan mo yung patay, sa mag-asawa lang po yan pinahihintulutan. At hindi po yan pinahihintulutan sa anak mo. Kahit anak mo yan, kapatid. Basta nasa tamang gulang na basta 7 years old pataas. Pag 7 years old pataas, ay hindi mo na pwedeng paliguan kahit anak mo yan. Ang mga anak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na namatay sa panahon niya, hindi niya pinaliguan. Ang naligo, mga asawa niya. Ganon din ang lalaki. Hindi rin pwedeng paliguan ng kanyang ina. Hindi rin pwedeng paliguan ng kanyang kapatid na babae. Hindi pwedeng paliguan ng sino man. Basta 7 years old pataas yan. Maliban sa kapwa ni lalaki o kapwa ni babae, nag-iisa lang po ang pinahintulutan sa lalaki na paliguan ng babae o babae paliguan ng lalaki, mag-asawa lang po. So, konti kaalaman lang po yun. So, ibig sabihin, ang fiqh mga kapatid ay ang malalim na pag-unawa sa isang bagay. Lalo na sa ating sa batas ng Islam, ang malalim na pag-unawa sa batas ng Islam. Okay. So, ano naman ang ibig sabihin ng da'wa? Ang da'wa, maraming meaning ang da'wa sa literal na kahulugan. Ang da'wa ay nangangahulugan din ito ng nida. Ang nida. Ibig sabihin, mananawagan ka. Mananawagan ka. Halimbawa, da'utu rajula ay nadaytuhu. Pag tatawagin mo siya, halika nga, pumunta ka nga dito. Ibig sabihin yun, da'wa. O kaya, alhas ala qasdi shay o alhasu ala qasdi shay'in ma. Yung ini-encourage mo yung tao sa isang bagay na gawin niya.
in-encourage mo. Halimbawa, da'awtu ila iftarin. Nag-invite ka sa tao na pumunta doon o sa isang walima. O kaya ad-da'watu ila amrin yuradu itiyanuhu aw ad-difa' anhu sawa'un kana haqqan o batilan. Ito yung pag-aanyaya mo sa isang bagay na gusto mo ma maanyayahan sila dito o mapigilan sila dito, maging ito man ay nasa tama o mali. O kaya ay al-muhawalatu al-qawliyya aw al-fi'liyyati liimalati an-nasi ila madhabin o millah. O pagsusumikap mo sa pamamagitan ng salita o gawa para maakit mo yung mga tao na pumanig sa isang madhab o pumanig sa isang religion. So, yan yung isa sa mga kahulugan niya. So, pangkalahatan, ang ang pagdadakwa sa literal ay pag-anyaya. Aanyayahan mo sa iyong relihiyon. Anyayahan mo sa iyong paniniwala. Anyayahan mo siya sa iyong akida. Yan yung pinaka-kahulugan ng pagdadakwa. Okay. May mga bagay na dapat nating malaman, mga kapatid, tungkol sa batas ng dakwa. Unang-una, ano ang hatol sa pagdadakwa? Ano ang hatol sa pagdadakwa natin? Halimbawa, ikaw sister nagdadakwa ka, ikaw brother nagdadakwa ka, ano ang hatol dyan? Ang sabi ng Allah sa Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. So, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayong ang pinakamainam na ummah na inilabas sa mga tao. Dahil tayo ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan at naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang da'wa pangkalahatan, obligado ito individual. Depende po sa kakayahan. Ang pagdadakwa ay obligado individual. Bawat isa sa atin na obligahan, depende po sa kakayahan niya. Sabi nga ni Sheikh bin Baz, na ang da'wa ay obligado sa bawat isa, depende po sa kakayahan niya. Halimbawa, ang kaya mo lang dakwahan ay mga asawa mo lang, so obligadong dakwahan mo asawa mo. Kung kaya mo lang dakwahan ay anak mo, so obligadong dakwahan mo yung anak mo. Kung kaya mong dakwahan yung pamilya mo, katulad ng sinabi ng Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, so bigyan mo ng babala ang pinakamalapit mong kamag-anak. Kung kamag-anak mo lang ang pinakakaya mong dakwahan, so iparating mo ang dakwa sa kanila. Hindi na obligado sa iyo ang iba. Kung ano lang yung kakayahan ng dakwa mo, ng kaalaman mo, doon lang ipaparating ang dakwa mo. Hindi po obligado na kailangan, pag may alam ka na, kailangan buong barangay maiparating mo sa kanila yung yung aral ng Islam. Hindi, kung saan lang po yung kaya mo. Hindi pwedeng pabayaan yun. Hindi pwedeng tatahimik ka na lang. May alam kang kaalaman sa Islam, meron kang natutunan. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Hadithu anni walau aya. Kahit isang dalil lang ang nalaman mo, natutunan mo, kailangan mong iparating yun. Da'wa yun. Kailangan mong iparating ang natutunan mo. Na ito ay haram, na ito ay obligado. Kailangan mong iparating yun sa sino mang kaya mong iparating sa kanila. Yan ay fardu ain sa individual, sa kanyang kakayahan. Pero pangkalahatan, ang dakwa sa pangmaramihan, yung magdadakwa talaga sa public na pangmaramihan, yan ay fardu kifaya. Yan ay fardu kifaya. At hindi po ito obligado. Ibig sabihin, kapag mayroon na pong nagdadakwa sa buong lugar, sa buong, halimbawa buong Cotabato, buong Maynila, sa social media, pag mayroon na pong nagdadakwa, wala na po tayong kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng fardu kifaya. Ligtas ka na po. Pero naobligahan ka sa kaya mo lang paratingan ng dakwa mo, pero yung pangkalahatan, yung pangmaramihan ng dakwa, fardu kifaya po. Hindi po tayo naobligahan na lahat po tayo ay nautusan na magdakwa sa public o sa lahat ng mga tao.
At kaya isinumpa ang mga tao noon dahil sa pagpapabaya nila. Bakit dumating ang parusa sa mga tao? Dahil sa walang nagpaparating ng dawal, walang nagbabawal ng haram, walang nag-uutos ng obligado, dahil iniwanan na lahat. Kumbaga, yung kaya mong magparating, tinigil mo ba? Halimbawa, sa panahon natin ngayon, ang kaya mo lang dakwan, ito, mga tao na partikular na tao na 'to. Tapos may mga kaya magdakwa kay Shera, halimbawa yung siyang singer na sumisikat sa Maguindanaon. Kayang dakwahan siya ng kanyang kamag-anak pero pinabayaan ng kanyang kamag-anak. So magkakasala yung kamag-anak niya na pinakamalapit sa kanya na kaya niyang iparating sa kanyang dakwa o sa nanay niya o sa tatay niya o sa kapatid niya, magkakasala. So darating ang parusa ng Allah pangkalahatan. Kasi bakit? Iniwanan na eh. Bagkus ginagawa pa nila yung mga haram, yung ginagawa nila. Pabaya na sila sa mga tao, wala na silang pakialam, kahit haram, okay lang. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam." Isinumpa ng Allah silang mga sumuway mula sa angkan na Israel, mula sa kapahayagan na ibinaba kay Dawud sa Zabur at kapahayagan na ibinaba kay Isa alayhis salam mula sa mga tao nila. Bakit sila isinumpa na nabanggit sa kanilang kapahayagan? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dahil sila ay sumuway at sila ay nagmamalabis at hindi naniniwala sa kautusan. Kanu la yatanahawna an munkarin. Dahil sila ay hindi nagbabawal ng pinagbabawal, hindi sila nagbabawal dahil sila ay sinumpa. Pagkatapos ay na hindi nagbabawal, fa'alu yung ipinagbabawal, hindi na nga nila ipinagbabawal, ginagawa pa nila. Labi sa ma kanu yaf'alun. Yan ang pinakamasama na kanilang ginagawa. Pinakamasama na kanilang ginagawa. Kaya nga, ang utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." So ito ang dalil, isa sa dalil na ang pagdadakwa mga kapatid ay hindi po fardu ain. Hindi po yan katulad ng sala, hindi po yan katulad ng pananaliksik ng kaalaman, hindi katulad ng pagsasagawa ng pagbibigay ng pagsasagawa ng sala, pagbibigay ng zakat pangkalahatan, fardu ain. Pero ang pagdadawa, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum." Tingnan mo, "Man ra'a minkum," batang sino man nakakita mula sa inyo. Ibig sabihin, hindi lahat. "Falyughayyirhu biyadihi." Ibig sabihin lang nautusan lang talaga magdawa, may kakayahan at may kaalaman. "Falyughayyirhu biyadihi." Pigilan mo sa pamamagitan ng iyong kamay. Ibig sabihin, ang unang paraan ng da'wa, mga kapatid, sa pagitan ng kamay, kailangan mong pigilan ng sapilitan. Yan ang asal. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron siyang nakita isang sahaba nagsuot ng ginto. Siyempre, ang pagsusuot ng ginto haram sa lalaki. Nung makita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung lalaki na suot-suot niya yung ginto, anong ginawa ng Propeta? Kinuha niya yung ginto sa kamay niya, tinapon niya. Sabi niya, "Gusto mo ba na maging singsing mo ito sa kabilang buhay na galing sa impyerno?" So tinapon mismo, yan ang unang da'wa, ilalagay mo sa kamay mo. So naitapon na, sabi ng mga sahaba, "O pulutin mo na." Sabi niya, "Wallahi, pagkatapos na ihagis ng propeta, pupulutin ko?" Ganun ang mga sahaba. Subhanallah, ang kanilang iman. Sabi niya, "Hindi ko kayang pulutin pagkatapos itapon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tapos pupulutin ko ulit. Hindi ko na kayang pulutin." Subhanallah. Pwede niyo pulutin yung mga kapatid, pero ganun sila sa pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi na talaga niya babalikan yun, baka maisuot pa niya. Nangyari din sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki nagsuot ng anting-anting sa kamay niya, yung alam niyo yung mga pamahiin na may paniniwala tayo na ilalagay sa kamay ng bata na bracelet na keso ganito ganyan, mailalagay siya sa mga masasamang espiritu o masasamang mga nilalang. Hinila ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Tanggalin mo yan sa kamay mo." Hinila ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kamay niya yun. Dahil sabi niya, "Pag namatay ka na suot mo yan, lan tuflih abada." Hindi ka magtatagumpay kailanman, hindi ka makapasok sa paraiso. So ang unang paraan ng da'wa, kailangan mong idaan sa kamay mo. Sa magulang, sa anak niya, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in."
utusan ninyo ang mga atang ninyo sa pagsasagawa ng sala, kung edad nila ay 7, wadribuhum 'alayha bi-'ashrin. At paluin na ninyo sila. O yan, paluin mo na. Idadaan mo na sa kamay mo yung da'wa. Yan ay sa may mga kakayahan na idaan sa kamay, sa pinuno, sa imam, sa hari, sa magulang, sa kanyang anak. Pwede niyang idaan sa kanyang kamay ang da'wa. Sa mister, pwede niya idaan sa kamay. Pwede niyang hindi pala, halimbawa, yung asawa niya, palagi lumalabas ng bahay, pwede niyang pigilan. Hindi lang magsasalita lang, pipigilan niya. Bagkus, nabanggit sa hadith, kapag ang asawa mo pasaway, ang babae, hindi nakikinig, labas ng labas, walang pakialam, pwedeng pwedeng idaan sa kamay. Pero hindi lang ipinagbawalan ng propeta sa mukha. At ipinagbawal ng propeta may bakas yung sakit sa kanya, na masasaktan siya. So ganyan yung unang pamamaraan ng pagdakwa sa may kakayahan nito. Then pagkatapos sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati fa bilisani. Pag hindi mo kaya, pabilisani, ibig sabihin sa pamagitan ng dila. So ito yung mas marami nakakagawa sa atin, yung mga duat, yung may takot na baka masaktan tayo, baka bumawi. So pabilisani. So inshallah may tatalakay natin sa pabilisani, may mga paraan ng pagdadakwa dito. Kinakailangan sa pagdadakwa, kapag hindi mo kaya sa kamay, hindi mo kayang kamayin, hindi mo kayang pigilan ng may kapangyarihan, idaan sa lakas, idaan mo sa pamagitan ng dila. Fa in lam yastati fa biqalbihi, at kapag hindi mo pa rin kaya sa pamagitan ng dila mo, di duaan na lang. Kaya naano ako doon kay yung nagsasabi na, bakit kayo mga ulama, pakialamero kayo? Hindi ba dapat hindi niyo pinapahiya ang mga taong ito na katulad ng mga singer na yan, mga uminom ng alak na yan, yung mga public na gumagawa ng haram, mga nagti-TikTok, sumasayaw sa TikTok, yung mga nagsishare ng mga kufar, kumbaga hindi mo lantaran na, kasi daw pag dadakwahan daw natin sila is lantaran, subhanallah, mga kapatid, na mga duat, da'ya wa duat, ang kasalanan po, tandaan niyo, sa pag-anyaya po tungo sa katotohanan, pag tayo po ay nagdadakwa, may dalawang uri pong ginadakwahan natin. Mayroon pong lantaran. Yung pagtutuwid ng mali is dakwa din po yan. Mayroon pong lantaran gumagawa ng haram. Kaya ang taong gumagawa ng haram ng lantaran din pong dadakwahan yan. Sabi nga na Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Fasda bima tu'mar, ipahayag mo ya Muhammad, ihayag mo ang kung ano pinag-utos sa'yo. Paano naman sabi nila, yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wa sa ibang hadis, satarahu Allah yawmal qiyamah. Ang sinumang takpan niya ang kahihiyan ng kanyang kapatid, ay sa tatakpan din siya ng Allah ng kanyang kahihiyan sa kabilang buhay. Ang tinutukoy dito, yung pong hindi po lantarang gumagawa ng haram. Halimbawa, ikaw lang nakakita na siya ay gumagawa ng mali, gumagawa ng haram. Ikaw lang nakakita, walang nakakaalam doon, ikaw lang. Huwag mong ihayag yon. Kasi tinakpan siya ng Allah sa bagay na yan. Kaya takpan mo siya, payuhan mo siya. Kasi anumang nagagawa natin, wala pong perfecto sa atin mga kapatid, brothers and sisters. Wala pong perfecto. Lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. At kaya tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sa hadith, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari fastaghfiruni aghfir lakum. O ang kani Adam, lahat kayo nakakagawa ng mali sa araw at gabi, kaya maghumingi kayo ng kapatawaran sa akin. Yan ay sa hadith al-Qudsi, nabanggit sa Arba'in na Nawawi. Humingi sa akin ng kapatawaran at patawarin ko kayo. Lahat kasi tayo nagkakasala. Pero ang tao, may mga kasalanan mga kapatid na tayo lang po ang nakagawa. At hindi po yan nalaman ng asawa mo, hindi nalaman ng anak mo, hindi nalaman ng pamilya mo. Hindi lantaran na kasalanan yun. Pero ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Lahat ng umma ko pinapatawad ng kasalanan nila maliban sa mujahir. Ano yung mujahir? Yung taong nakagawa ng kasalanan, kinukwento. Alam mo bro, may kasama ko babae kahapon ha. Ang ganda nun. Pumunta pa nga kami dito. Ibig sabihin, nilalantad niya yung haram na ginawa niya na walang nakaalam nun. Kundi siya lang at saka ang Allah. Pero kinukwento niya sa mga kaibigan. Subhanallah. So, haram.
Yan ang hindi napapatawad ng Allah. Kaya pag pumasok na siya sa tawag na mujahir, ay hindi na natin yan itatago sa pagdada'wa. Hindi naman kaya pag may nakita kang gumagawa ng haram, kapatid, sa pagdada'wa, huwag mong ipahiya. Huwag mo siyang payuhan sa public. Bakit? Kasi ang kasalanan na ginawa niya, ikaw na nakaalam nun. Huwag naman pupuntahan mo sa public na, bro, nakikita kita, may kasama ka babae kagabi. Pinapayuhan kita. Huwag mong papayuhan na gano'n sa public. Hindi, yan ang pamamaraan ng dawa. Na yung sikretong mali na nakita mo, i-public mo rin pa. Kung sikreto mo nakita, sikreto mo rin sa payuhan. Pero kung lantaran siyang gumagawa ng haram, lantaran uminom ng alak, lantaran na kumakanta, sumasayaw, edi public mo rin siyang payuhan. Yan ang sabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah. Ang hayag na gumagawa ng haram, laysa mahallan li satr. Hindi yan lugar para takpan mo yan. Kaya yung mga nagsasabi na, halimbawa yung mga singer na yan, pinapahiya daw pag dinadawa sa public, subhanallah. Hindi po yan pagpapahiya sa kanila. Ganyan nagdawa sa kanila kasi lantaran marami sila naliligaw. Kaya napakahalaga na malaman natin ang pamamaraan ng pagdadawa. Kaya kung lantaran ng kanyang ginagawang haram, so lantaran din natin na ihahayag ang kanyang kamalian. Ang gumagawa ng bid'a, nagmamaulid doon namin sa public, nagdadawa ng mga bid'a. Alam naman, itatago mo pa yan, isisikreto mo pa yung itadawa mo sa kanila at sasabihin pagpapahiya sa kanila yan. Hindi po ganoon ang pagdadawa sa kanila, mga kapatid. So una, sa pamamaraan ng pagdawa, idadaan mo sa kamay mo. Pangalawa, kung hindi mo kaya, sa pamagitan ng dila. Pag hindi mo kaya, pabikalbi, idua mo na lang sila. So sa isang daya, lagi mong itanong sa sarili mo ang salitang, lima wa kaif. Lima, bakit ako nagdadawa? Lagi mong ibabalik sa tanong sa sarili mo yan. Bakit ako nagdadawa? Para ba kumita? Para ba sumikat? Para makilala? Lagi mong itanong yan bago ka mag-start magdawa. Bakit ako nagdadawa? Bakit? Siyempre, nagdadawa ka para sa Allah. May mga taong pag walang nakinig, magiganti. Pag walang budget, tumitigil. Pag walang tulong, sabi niya, hindi na magdawa. Kaya laging tatanong, ang lima, bakit? Kasi ang da'wa mo para sa Allah. Hindi pwedeng nagdadawa ka lang dahil may budget. Nagdadawa ka lang dahil para sumikat, para makilala, para sa papuri ng mga tao. Nagdadawa tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. May makinig ba sa da'wa mo? May sumunod ba sa da'wa mo? Wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga na iparating mo ang da'wa mo. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Sabihin mo, Muhammad, ito ang aking daan. Ad'u ila Allah. Magdadawa ko para sa Allah. Nang may kaalaman. Nang may kaalaman. Kaya dapat lagi mo tinatawag sarili, bakit ako nagdadawa? Tingnan niyo, Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagdating niya sa Makkah, walang nakinig sa da'wa niya, lumipat siya. Sa pagdadawa, mga kapatid, pag walang makinig sa pamilya mo, huwag mong pilitin. Tapos na. Lipat ka. Hindi makinig anak mo. Hindi na po bago yan. Pag hindi makinig anak mo, hindi makinig asawa mo, lumipat ka. Huwag kang focus dyan. Kung kaya mong ilipat sa ibang tao, sa kapitbahay mo, ilipat mo yung da'wa mo. Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala na nakinig sa Makkah, saan siya lumipat? Punta sa Taif. Napakalayo ng Taif. May nakinig ba sa kanya sa Taif? Wala. Pinaghagi siya ng bato, pinagtatampon siya ng bato, minura siya doon. Pero, tingnan nyo, ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nagiganti. Sabi mo, kayo hindi kayo nakikinig sa da'wa ko, ipapapulis ko kayo. Minura-mura nyo ako, papakulong ko kayo. Subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung walang nakinig sa da'wa ng Taif, dumating sa kanya si Jibril alayhi salam. Anong sabi ni Jibril? Ya Muhammad, inutusan ako sa iyo upang tanungin ka. May anghel na nagbabantay sa dalawang bundok na nakapalibot sa Taif. Mag-utos ka lang sa kanila. Naipitin ng mga taga-Taif na yan para magiganti ka. Subhanallah. Pagdadawa, kailangan natin ng sabar. Kaya ng ikhlas dapat, ikhlas at sabar. Nagdadawa ka para sa Allah, hindi para magiganti. Kasi may mga ganyan talaga. Pag nagdawa ka, minsan, dadaan ka sa pagsubok, babatuhin ka,
mumurahin ka, sasampalin ka, susuntukin ka, papahiya ka. Dadaanan niyo po yan sa pagdadakwa. Eh huwag ka magiganti kasi kung nagiganti ka, hindi para sa Allah ang dakwa mo, para sa sarili mo. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na ya Jibril. Dahil umaasa ako na hindi man nakinig ang mga tao ngayon sa aking da'wa, umaasa ako na darating sa susunod na henerasyon ang makikinig sa da'wa ko. Subhanallah, ang Taif ngayon, Muslim na lahat. So, ganun sa pagdadakwa, hindi man sila nakinig ngayon. Katulad ni Yunus alayhi salam, halos nabanggit sa kwento na halos 100,000 iniwanan niya na kaum niya na hindi nakinig sa da'wa niya. Hindi nakinig, umalis siya. Kaya nung sumakay siya ng barko, kinain siya ng balyena. At sa pag-alis niya, nag-Muslim. Subhanallah. Sa pag-alis niya, nag-Muslim ang mga kaum niya. Nag-Muslim ang kaum niya kasi hindi siya nakasabar. Hindi niya alam, ganun ang pagdadawa mga kapatid, kailangan ng sabar. Maaaring hindi sila mag-Muslim ngayon. Kaya kailangan ang pagdadawa natin tuloy-tuloy. Hindi man sila makinig, tuloy mo lang ang pagdadawa mo. Hindi naman kasi obligado na kailangan mong mapapaniwala mga yan. Kasi ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'alayka illa al-balagul mubin. Walang obligado sa iyo, ya Muhammad, maliban ang magpahayag lang ng katotohanan. Maaaring hindi siya mag-Muslim ngayon, pero magiging bakas ang dakwa mo na yun at magigising siya sa katotohanan. Kaya yung nangyari kay Yunus alayhi salam, nag-iniwanan niya ang kaum niya, na halos nasa 100,000, nag-Muslim lahat yun. Ay tinanggap nilang dakwa ni Yunus alayhi salam, pero iniwanan sila ni Yunus, kaya ang pagsubok na binigay sa kanya ng Allah, nalulunod ang barko, lumulubog ang barko. Kaya kahit anong bunutan ang gawin nila, lumalabas palagi ang pangalan ni Yunus alayhi salam. Kaya hanggat sa kinain siya ng balyena, dahil yun sa pag-iwan niya sa kanyang kaum. Kaya dapat sa isang daya, lagi mong itanong sa sarili mo, 5, bakit ako nagdadawa? Bakit ako nagdadawa? Hindi para sa sarili mo yan, para sa Allah. Pangalawa, sa pagdadawa, kailangan ng sabar. Sa pagdadawa, kailangan ng sabar. Dahil ang isang daiya, dumadaan talaga sa pagsubok yan. Kaya nga sabi ni Sheikh bin Baz, ang isang daiya, ad-da'watu ilallah as'abu minal mujahidi fi sabilillah. Ang isang nagdada'wa sa landas ng Allah, mas mahirap ang tinatahak niya kaysa mujahidin. Tandaan niyo po yan. Bilang isang daya, talagang matindi ang tinatahak mo. Kasi bakit? Lantaran kang humaharap sa kalaban mo. Lantaran kang humaharap sa tao na maaaring mapahamak ka. Maaari ka matay mo. Kasi nandiyan na sa harap yung kalaban mo. Ang mujahidin, nakaingat. May baril. Oo, hindi na natutulog. Nagbabantay ng kalaban, pero nakaready. Ikaw, hindi mo alam ang kaharap mo. Maaari pag sujud mo, katulad nangyari kay Sheikh Noah Caparillo, na binaril siya habang nakasujud. Si Sheikh Midi Jim, binaril siya sa Baguio. Di mo alam kasi nandiyan malapit yung kalaban mo sa'yo. At hindi dinadakwahan. Maaring hindi niya nagustuhan ang sinasabi mo at pinaparating mo sa kanya. Kaya nga napakahirap ng isang dahi, mga kapatid, brothers and sisters. Napakahirap. Kasi hindi mo alam na ang kalaban mo kapitbahay mo. Ang kalaban mo kamag-anak mo. Si King Faisal, rahimahullah, naging hari ng Saudi Arabia. Matindi ang dakwa nun. Kinalaban niya ang Amerika. Pero sino ang pumatay sa kanya? Pamangkin niya. Kamag-anak niya mismo. Kaya ang sabi ni Bin Baz, ad-da'watu ila Allah as-sa'abu min al-mujahidin fi sabilillah. Kaya mas matindi ang isang da'iya sa isang mujahidin. Kung titingnan natin sa antas, Ustad, sana mas mataas ang antas. Ang isang mujahid, napakalaki ng gantimpala o ang isang da'iya. Siyempre ang da'iya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala na mas mainam pa sa salita na ipinaparating ng isang dahiya. Mataas ang antas ng mujahidin, pero mas mataas ang antas mo ikaw na dahiya. Dahil isa kang alim, isa kang muallim, isa kang dahiya. Fa anta warasatul anbiya. Ikaw ang tagapagmana ng mga propeta. At sino ba pinakamataas ang antas ng mga tao sa kabilang buhay? Mga propeta. Sasabihin mo na mas mataas ang antas ng mujahidin? Hindi. Mas mataas ang antas ng isang daya kaysa mujahidin.
Oo, marami nabanggit ang gantimpala nila, pero mas mataas ang antas ng isang daya, isang nagdadawa. Kasi biruin mo, inaanyayahan mo sila para sa pagsamba tungo sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para maituwid ang kanilang paniniwala, para maiwasan ang bid'ah. So napakatindi ng ginagawa mo. Kaya pangalawang tanong mo sa sarili mo, kaif, paano ba magbabawal ng masama? Paano ba mag-utos? Paano? Paano? Hindi yung sasabak ka na lang. Kaya nga maraming ganyan eh. Natuto na lang ng kaunti, ayun, lahat pinasok na. Kaif, kapatid, paano ka magda'wa? Anong kailangan mo? Hindi porket natuto ka na, nakapag-aral ka na, naka-level 1, level 2, level 3, pinasok mo na lahat. Wala ka nang pinipili. Kaya nga maraming naligaw. May mga kapatid tayo na nagfa-fatwa na rin. Kapatid, sabi ko nga, magda'wa ka kung ano lang kaalaman meron ka. Huwag ka lang pumasok sa hindi mo kabisado. Yan yung mali sa iba eh. Hindi na kanya kabisado, pinapasok niya. Kapatid, iba yung da'i at saka mufti. Alam mo yung kaalaman mo. Kaya nga, una, ينبغي للداعية أن يفقه أول كل شيء أن ثمرة الدعوة ليست لقمة سائغة. Ang pagdada'wa mga kapatid, hindi agad-agad may resulta yan. Hindi agad-agad pag nagda'wa ka, magmumuslim agad yan. Ang mahalaga may parating mo sa kanya at na may kaalaman. Kaya dapat sa isang da'iya, may kaalaman sa pagdada'wa. Kung ano lang alam mo, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Iparating mo yung Muhammad kung ano yung pinag-utos sa'yo. At layuan mo. Umiwas ka sa kanilang sumasamba maliban sa Allah. Kung ano lang kaalaman mo, yun lang iparating mo, kapatid. Anong nalalaman mo, iparating mo, hadithu anni walau aya. Huwag naman hindi mo kabisado, ipinaparating mo. Kaya nga maraming naliligaw eh. Kasi bakit? Hindi niya kabisado, pinasok niya. Hindi ko sinasabi huwag niyo pasukin, mag-open forum mo. Hindi yung pasukin ng isang bagay na yun. Ang sinasabi ko po dito sa inyo, wala namang problema na ang bagay, magsabi kang hindi ko alam. Sabi nga ni Ibn Abi Layla sa kanyang riwaya na tinanong si Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sabi niya, Ibn Abbas, sabi ni Ibn Abbas, ang sino man, tao, na sasagutin niya lahat ng tanong sa kanya, ibig sabihin alam niya lahat ng tanong, fahuwa majnun. Sabi ni Ibn Abbas, sa riwaya ni Ibn Abi Layla, ang sino mang tao na lahat ay alam niya. Ibig sabihin, no exemption. Lahat ng batas, lahat ng bagay na itatanong mo sa kanya, alam niya. Wala siyang hindi alam. Ang tao na yan, majnun. Baliw yan. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Wala pong ipinagkaloob sa atin ng Allah na kaalaman, mga kapatid, mga brothers. Kunti lang po ipinagkaloob sa atin. Si Musa alayhi salam, propeta na yun, pero inutusan pa ng Allah, manaliksik kay Khidr. Kaya isa payo, unang-una mga kapatid, dapat magkaroon ka ng kaalaman sa pagdada'wa at kung ano lang ang kaalaman mo, yan lang iparating mo, yan lang ituro mo sa mga tao. Huwag ka nang sumobra doon. Kung hindi mo alam, pag-aralan mo. So yan yung una, kailangan ng kaalaman. Kailangan ng kaalaman sa pagdada'wa. Kailangan manaliksik ka ng kaalaman. Kasi meron tayong mga kapatid, subhanallah, hindi ko pa nila lahat. Ha? May mga tao nagdadawa, hindi na nag-aaral. Ano, hanggang dulo na lang, nasa larangan ka nagdawa, kapatid, sister. Hindi ka na mag-aral. Porket sikat ka na, kilala ka na, marami ka na napapamuslim, ayaw mo na magdagdag ng kaalaman. Kahit nga nag-doktor na nga, nag-aaral pa rin eh. Oo, sikat ka na, kilala ka na, marami ka nang alam sa Biblia, marami ka nang nasa ulo sa Quran at pinaparating mo sa mga tao, pero mag-aaral ka pa rin. Kasi mamaya, napamuslim mo yan, pero anong ituturo mo sa kanya? Ano mga batas ituturo mo sa kanya? Mga batas ng sala, batas ng fasting, batas ng wudu. Wala kang alam doon. Pamada ba'da al-haqqi illa dalal. Ano pang pagkatapos ng katotohanan kundi kaligawan? Kasi wala eh. Nakapokus ka sa da'wa. Ano yun? Da'wa lang hanggang dulo, wala ng pag-aaral? Hindi pwede mga kapatid na ipaghiwalayin mo pag-aaral at pagdadawa. Nagdadawa ka at the same time, nag-aaral ka din. Hindi mo pwede tao natuto tapos biglang mali-mali na maituturo mo sa kanya. So unang-una, sa pagdada'wa, kailangan mong magbaon ng kaalaman.
Kailangan mong magbaon ng kaalaman. Pangalawa, kailangan mong malaman na hindi agad-agad may resulta ang da'wa mo. Hindi agad-agad kinakain mo, kumbaga pagtanim mo may bunga na agad. Sa pagdadawa, kailangan iparating mo lang. Huwag mong pilitin. Subhanallah, may mga nakikita akong ganun. Okay, taas mo yung kamay mo, sundin mo ako. Ashhadu. Mga kapatid, da'wa po. Ang tinitingnan natin dito, hindi po quantity. Brothers, sisters, sabi nga nila, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Alam ko may mga management na gano'n. Minsan nagsisinungaling ng daya. Para lang maraming may report. Sabi niya, nag-Muslim sa akin 100, kahit hindi naman totoo, wala na billah. Nagdadawa ka sa landas ng Allah, pero nagsisinungaling ka naman sa report mo. Ang pinakamainam sa pagdadawa kapag quality, hindi quantity. Asan ang ikhlas? Ibig sabihin, nagdadawa ka para sa management. Hindi para sa Allah. Kasi ang hinahangad mo yung mailan yung ayaw mo matanggal sa trabaho. Purihin ka ng management. Marami kang mapapicturan. Hindi ganyan ang dawa, kapatid. Pag darating sa kabilang buhay, sabihin siya ng Allah, hindi. Para sa management ang pagdadawa mo, hindi para sa akin. Ayaw matanggal sa trabaho. Gusto mo marami ang mag-Muslim sa'yo, pero wala namang katotohanan. Wala na billah. Ito po ay nakita ko na po. At hindi na po ako makwentuhan sa ganito. Kaya ilayo nawa tayo ng Allah sa ganitong hangarin na pagdadawa. Na quantity ang tinitingnan. Diba? Mas mainam ang isang nag-Muslim kaysa 100 na nag-Muslim na hindi naman totoo. Pangatlo, na kailangan isaalang-alang ng da'ya, ala da'ya an yuraya ahwal al-mad'uwin wa an ya'tabir afham al-mukhatabin. Kailangan sa isang da'ya, alam mo yung mga taong kausap mo. Alam mo yung taong kausap mo. Hindi lahat ng tao malawak ang pangunawa. Hindi lahat ng tao maluwag. Hindi lahat ng tao, dapat alam mo yan, kapatid, sa pagdadawa. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa aya na to, tatlong uri ang taong dinadakwahan. May tao na madaling makaunawa. Pag madaling makaunawa ang dinadakwahan mo, mabilis makaunawa, makaintindi, bil hikma. Ang hikma, kumbaga, hindi direct to the point ang ano mo sa kanya, hikma. Hindi mo babasagin sa kanya, "Hoy, haram 'yan." Idadaan mo sa hikma, wisdom ang dadaaw mo sa kanya. Pag makitid ang utak, bil hikmati wal mau'idatil hasana. Makitid ang utak. Mababaw ang pangunawa, hindi masyado makaintindi. Kailangan ng mau'idal hasana. Magandang payo. Pag mahigpit, so pwede natin silang i-debate. Pwede natin silang wajadilhum billati hiya ahsan. Pwede natin silang i-debate sa pamagitan ng magandang pakikipagdebate at mahinahon. Kaya mga kapatid, sa pagdadawa, may mga taong, oo, sige. Huwag naman mag-invite ka ng isang lecturer na puro Inglesero. Hindi ko sinasabi mo, okay, mag-invite ng Inglesero. Kapatid, nagdadawa ka, nagpaparating ka ng katotohanan. Alam mo sa khutbah, ba't ka magpapakhutbah ng isang Arabo? Alam mo, Pilipino ang lahat ng andyan, tapos ang pakukhutbah mo Arab. Ano maintindihan nila? Magpapasimposyum ka ng Inglesero, tapos ang mga nag-attend, hindi naman marunong mag-English. Kaya dapat sa isang daya, pag magpapakanda ka ng simposyo, magdadawa ka, alam mo, magpapakita ang ilas ka, dadawaan mo yung tao, nag-English hanggang dulo, nag-Arabic hanggang dulo. Kung Bisaya at marunong ka mag-Bisaya, mag-Bisaya ka. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nagpapadala siya ng mga duat sa ibang bansa. Pinag-aaralan na nila ang lengguwahe nila sa loob ng barko, natututunan nila ang lengguwahe nila sa loob ng barko, sa loob ng isang buwan, bago sila makarating doon sa pupuntahan nila. Tapos ikaw mag-i-invite ka, magkakanta ka ng simposyo, tapos ang i-imbitahin mo galing sa ibang bansa, hindi maintindihan ng mga umaten. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-invite, pero sa pagdadawa, kailangan mong tingnan ang situation ng dinadawahan. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sa sinabi ng Allah na walakin kunu rabbaniyin, kulong ulama, fuqaha.
Kailangan matiisin, puka, maalam ka sa batas ng Islam. Sabi nga ni Ali radhiyallahu anhu, "Hadithun nasa bima ya'rifun." Kausapin niyo ang mga tao sa mga bagay na naunawaan nila. At tuhibbuna yukadzdzaba Allah wa rasuluhu? Gusto ba nilang nais ba ninyong pasinungalingan nila ang Allah at kanyang sugo? Binatawan mo, hindi nila maintindihan. Kung hindi marunong mag-English, huwag mag-English. Kung Englishero yung mga dinadaon, English mo. Kausapin mo ang mga tao sa salita na maintindihan nila. Sabi ni Ibn Mas'ud, "Ma anta muhaddithu qauman hadithan la tablughuhu quluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Sabi ni Ibn Mas'ud, walang sino mang tao nakakausapin niyang tao sa salitang hindi niya maunawaan at hindi maabot ng kanyang utak, maliban magiging fitna ito sa pagitan nila. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, makita niyo sa hadis, iba't ibang sagot niya sa mga tao. Ayyul amali afdal? Sasagutin ng propeta, al-imanu billah. Sa ibang hayop, as-salatu ala waqtiha. Iba't ibang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang hadis, anong unahin niya? Minsan unahin niya yung hajj. Minsan unahin niya yung fasting. Kasi nakadepende yan sa taong nagtatanong. Kaya bilang daiya, alam mo dapat kung sino ang kausap mo at paano ka makikipag-usap sa kanya. At bilang panghuli, وَيَنْبَغِي لِلدَّاعِيَةِ أَنْ يَكُونَ لَطِيفًا أَلِيفًا طَلِّقَ الْوَجْهِ دَائِمُ الْبَشْرِ. Dapat sa isang daya, huwag ka naman masyadong mahigpit, kapatid. Dapat mahinahon kang magdakwa, flexible ka. Huwag naman haram. Subhanallah. Huwag ka nun, kapatid, yung masyado kang mahigpit ba? Nakita mo lang kapatid mo ninigarilyo, haram sadik, haram. Huwag ganun. Hindi ganyan ang pagdadakwa. Paano makikinig sa'yo ang kamu-Muslim pa lang, nakita mo nang uminom ng alak, kamu-Muslim pa lang niya, haram. Bro, haram yan. Kailangan step by step ang da'wah. Walau kunta faddan qalidal qalbi lanfaddu min hawlik. Kapag masyado kang mahigpit, yun makikinig sa da'wah mo. Napakahigpit mo eh. Puro ka, oy, haram yan. Yung pagpapantalon mo bro, haram yan. Isbal yan. Hindi po ganun ang pagdadawa mga kapatid. Lalo na sa mga usaping nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Kaya dapat mag-aral ka rin ng fiqh eh. Para alam mo yung may pagkakaroon ng opinion ng mga ulama dito, hindi, wala ka ng idea sa mga batas ng pinag-usapan tungkol sa fiqh. Tapos napakahigpit mo. Walang makikinig sa da'wah mo. Kapag masyado ka mahigpit, wala, matatalo ka lang. Wala yung syadad din na illa galabahu. Hadad din na illa galabahu. Matatalo ka lang. Walang tatanggap sa Islam. Tingnan mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, makita niya yung alam niyo ang hadis na 'to, nung umihi. Alam nga sabihin mo, umihi ka, malis ka diyan, babatuhin mo? Ang ginawa ng propeta, hinintay niya makatapos. Si Anas bin Malik naglingkod sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon, wala siyang narinig sa propeta na, "Bakit mo ginawa yan?" Bawal yan, Anas. Wala akong narinig na gano'n, sabi ni Anas, sa loob ng 10 taon na paglingkod ko sa propeta sallallahu alaihi wasallam, gano'n ang propeta makitungo. Hindi yung walang problemang magbawal ka, pero unahin mo kaya sa pagdadakwa, unahin mo ang pinakadapat na unahin, ang pagsamba sa kaysa ng Allah. Minsan kasi babanatan mo sila, "Hoy, ang Biblia niyo mali-mali yan." Mali po 'yun. Hindi ko po sinasabing tama, mali ang Biblia. Huwag po kayong mauna mag-focus sa pagdadakwa. Sa pagdadakwa, ang unahin mo tauhid. Huwag mong unahin ang mali nila sa mga libro nila. Unahin mo ang pinakaunang kasalanan na walang kapatawaran, ang shirk, which is unahin mo sila sa tauhid para ipakilala. Kaya sabi ng Allah, "Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah." Yan ang dapat sa pagdadawa mga kapatid, tauhid. Ala, nababanatan mo, babanggit mo ng Biblia na ganito ganyan. Wala ko sinabing bawal maggamit ng Bible. Na mali ang Bible, na mali ang ganito, mali ang ganito. Basta ang mahalaga, unahin mo ang tauhid. Kung saan kayo nagkakaisa. Huwag kang mauna sa bagay na hindi kayo nagkakasundo doon. Hindi, siyempre, hindi niya tatanggapin ang Biblia ay mali. Hindi niya tatanggapin na yung mga bagay na hindi kayo magkakasundo, huwag kang mauna dyan sa pagdadawa. Unahin mo tauhid. Tauhid mo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Makkah, ang dawa niya tauhid. Hindi na sinabi yung mga, "Oy, haram yung riba, haram yung sugal, haram yung zina, haram." Hindi na inuna yun. Haram magpakasal sa hindi Muslim, hindi niya inuna yun. Ang inuna niya, sino ang dapat na sambahin? Yan ang inuna ng propeta.
inutusan si Mu'adh, "Inna awwala ma tad'uhum ilayhim ay ya'budullah wa la yushriku bihi shay'an." Ang unang parating mo sa kanila, Mu'adh, tauhid. 'Pag tinanggap nila saka mo iutos ang sala, gano'n. At may lang panghuli, mayroon akong naalala isang kuwento sa akin, may dinawan sila sa Davao, gusto mag-Muslim, gusto mag-Muslim nung isang Christian, pero sabi niya, "Gusto ko mag-Muslim pero tatlong sala lang po yung kaya ko, tatlong dasal lang daw." Kasi hindi daw niya kaya yung so anong sabi niya, anong dasal yun? Sabi niya yung sa tanghali, saka yung hapon yung sa asar, saka yung Maghrib yung tinutukoy niya, yun lang daw ang kaya. Actually may alam na yung dadawahan. "Puwede ba ako mag-Muslim? Fiqhu da'wa 'to. Puwede ba ako mag-Muslim?" Siyempre babawasan niya yung sala ng dalawang sala. Magmu-Muslim siya pero babawasan niya yung sala ng dalawang sala. Sabi nung brother, "Puwede kang mag-Muslim. Kahit tatlo lang yung isasalaw mo, kahit tatlo lang." So, nagtaka yung mga katabi niyang mga nakapalibot na mga daya, ba't niya tinanggap yun? Kaya nga dapat sa fiqhu da'wa, alam mo yung may malalim kang pag-unawa sa da'wa, hindi ka masyadong mahigpit. So, nag-Muslim na siya. So, sabi nung mga kasama niya, "Bakit pinayagan mong tatlo lang sala?" Sabi niya, "At least may tatlong sala. Yung dalawang sala kayo na magpatanggap sa kanya." At least tinanggap niya at nangyari na rin ito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang sahaba na kaunting sala lang ang tatanggapin niya pagpasok sa Islam, tinanggap pa rin ng propeta. Kasi ang pinakauna sa lahat tauhid muna. Buti nga may tatlong salang tinanggap yan, eh. Ang daming born Muslim mga kapatid hindi nagsasala. Buti pa yun may tatlong sala na tinanggap. So yan lang po mga kapatid ang aking, kaalaman na may parating sa inyo kaugnay sa pagdadakwa na sa inyong mga duat dito. Naway napulutan niyo ng aral ang bagay na kinai parating mula muna sa aking sarili at